Ang matayog na Marduk ay nakatayo sa puso ng sinaunang Babylonia, ang kataas-taasang Diyos na ang awtoridad ay umalingaw-ngaw sa kalangitan at lupa. Binantayan niya ang kosmikong kaayusan, ang bayani na nagtagumpay laban sa unang kaguluhan. Isang kosmikong pangyayari ang nagaganap sa kailaliman ng Abzu, ang unang kailaliman ng sariwang tubig, ipinagdiwang ni Ea, ang Diyos ng karunungan sa tubig, at Damkina, ang kapanganakan ng kanilang anak. Hindi ito isang karaniwang Diyos, kundi isang Diyos na may hindi masukat na kapangyarihan, nakataktang hubugin ang kapalaran ng Sansinukob, isang Diyos na may walang kapantay na kagandahan at lakas ang lumitaw mula sa dalisay na tubig ng Abzu. Ang kanyang mga mata ay naghanap sa pinakamadilim na sulok ng pag-iral, habang ang kanyang mga tainga ay nakarinig ng mga bulong ng universo. Nang buksan niya ang kanyang bibig, lumabas ang kanyang naglalagablab na dila. Ipinapakita ang tindi ng kanyang kapangyarihan. Isinakatawa ni Marduk ang banal na lakas at karangyaan, isang ilaw sa gitna ng sinaunang kaguluhan. Ang kanyang kapanganakan ay nagbabadya ng isang bagong panahon, isang panahon kung kailan ang kaayusan ay mananaig sa kaguluhan, at ang kapalaran ng universo ay muling isusulat. Ang balita ng kapanganakan ni Marduk ay umalingaw-ngaw sa mga sulok ng Sansinukob, umabot sa pandinig ng Diyos ng langit na si Ano. Interesado sa umiiral na kapangyarihan ng batang Diyos, bumaba si Ano mula sa kanyang malalangit na tirahan upang masilayan ang bagong Diyos. Habang pinagmasdan ni Ano si Marduk, napahanga siya sa kanyang kagandahan at kadakilaan. Ang malakas na puwersa ni Marduk ay halata, ngunit ang talinong makikita sa kanyang mga mata ang higit na nagpa-impress kay Ano. Kinilala ni Anu ang kadakilaan at potensyal ni Marduk. Napagtanto niyang magsisimula na ang bagong siklo ng kosmikong kaayusan. Upang salyuhan ang bagong panahon na ito, nilikha ni Anu ang apat na hangin, makapangyarihang mga entidad na umiihip mula sa hilaga, timog, silangan at kanluran, at ibinigay ang mga ito kay Marduk. Hawak ang mga hangin sa kanyang mga kamay. Kinuha ni Marduk ang kontrol sa primordial na kaguluhan. Sinupil ang magulong mga puwersang nagbanta sa katatagan ng Sansinukob. Mula sa puntong ito, tinanggap ni Marduk ang tungkulin bilang tagapangalaga ng kosmikong kaayusan, na atasang panatilihin ang balanse sa pagitan ng mga puwersa ng Sansinukob. Tinakan na isunod panapagyaban at kaayusan, iyan magtiyal magpakalaman. Ingsinaw ng Diyosa ng maalat na tubig at ang personifikasyon ng kaguluhan, si Tiamat, ay nagising mula sa kanyang pagkakatulog na may pagnanasa sa pagkawasak. Pinuo niya ang isang hukbo ng mga halimaw at nakakatakot na nilalang, pinamumunuan ni Haring Kingo upang wasakin ang bagong naitayong kaayusan. Ang banta ni Tiamat ay kahawig ng paparating na bagyo, nagtatapon ng anino sa paglikha at nagbabantang ilubog ang Sansinukob pabalik sa primordial na kaguluhan. Ang balita ng rampage ni Tiamat at ang kanyang hukbo ng mga halimaw na nilalang ay kumalat na parang apoy sa mga kinasasalukuyan na nagtatanim ng takot at pangamba sa mga Diyos. Tinawag ng Diyos ang Abu Tanaw, si Anshar, ang kanyang mga anak na sina Ea at Ano upang harapin ang nalalapit na banta. And this in Kriyan, Ea, and on distant Dorat, Anu, and ulik bibitus to kaguluan, your mountain lahanam entering the vikerhen and mga orasyon. Ngunit habang papalapit sila sa pugad ni Tiamat, ang buong saklaw ng banta ay naipakita sa lahat ng kakilakilabot na kaluwalhatian nito. Ang dagundong na alingaw-ngaw ng halimaw, ang magulong enerhiya na nagmumula kay Tiamat, at ang tanawin ng kanyang hukbong mga halimaw ay sapat na upang punuin ng takot ang mga puso ng mga Diyos. Skrela sa lahadong kanilang kapangyarhan, umurong sina Ea at Ano sa banta. Natanto na ang laban kay Tiamat ay lampas sa kanilang kakayahan. Isinasaalang-alang ang kawalan ng kapangyarihan ng mga mas matandang Diyos. Tila nawala na ang pag-asa hanggang maalala ni Ea ang kanyang anak na si Marduk. Tinawag ang makapangyarihang Diyos upang pangunahan ang laban kay Tiamat. Tinanggap niya ang hamon, kumpiyansa sa kanyang kapangyarihan at kakayahan. Ngunit hindi itinakda ang kanyang mga kondisyon. Hiningi niya na kapalit ng kanyang tagumpay, siya ay gawing pinakamataas na Diyos na may ganap na kapangyarihan sa lahat ng iba pa. Tumingin kay Marduk bilang kanilang tanging pag-asa ng kaligtasan, pumayag ang mga Diyos sa kanyang mga kondisyon. Ang pagkatawag kay Marduk ay naging isang pagbabago sa laban sa kaguluhan. Nagbibigay liwanag ng pag-asa sa gitna ng nalalapit na kadiliman, where the sky layer ay lamtaw si Tiamat, is personifikasyon ng kaguluhan. Many iwadayan na relabs galat. Ang kanyang kaliskis na katawan ay umaalon sa mapanirang kapangyarihan. Umuugong sa kawalan ang kanyang tinig. Sinabi ni Tiamat, mayabang na batang hangal, nangangahas ka bang hamunin ang aking kapangyarihan? Mahina ang iyong mga kakampi at hindi ka katapat ng lakas ng pangunahing kaguluhan. Marduk ay sumagot ng may mapanghamong ngiti. Tiamat, ang iyong mga salita ay kasing sulat ng kawalang hanggan mula sa iyong pinagmulan. Ako si Marduk, ang hari ng mga Diyos, at ang aking kaayusan ang magtatagumpay laban sa iyong kaguluhan. Sa isang mabilis na galaw, tinawag ni Marduk ang apat na hangin, ang kanyang mga pinagkakatiwalaang kakampi. Sinugod nila si Tiamat, nag-iiyak at umuugong. Ang kanilang walang tigil na bugso ay pinalo ang katawan ng Diyosa. Ang hanging timog, hanging hilaga, hanging silangan, at hanging kanluran ay humampas sa kanya. Humahagupit ng napakalakas
na hindi naipikit ni Tiamat ang kanyang malaking bibig. Ginamit ni Marduk ang pagkakataon para ihanda ang kanyang susunod na pag-atake. Lumalakas ang galit ng bagyo sa kanyang mga mata. Nang si Tiamat ay nakulong ng mga hangin, itinaas ni Marduk ang kanyang kumikinang na lambat, isang simbolo ng kaayusang kanyang kinakatawan. Sa isang tumpak na galaw, itinapon niya ang lambat sa ibabaw ni Tiamat. Binabalutan siya ng kinangiting sinulid. Nagpupumiglas si Tiamat, sinusubukang makalaya, ngunit hindi na tinag ang kanyang lambat. Bawat buhol ay higit na humihigpit sa bawat kilos ng diyosa. Ang lambat ay ang pisikal na representasyon ng pagtatangka ni Marduk na ipataw ang kaayusan sa primordial na kaguluhan, isang puwersa na pumigil at kumontrol sa mapanirang enerhiya ni Tiamat. Nang maibagsak si Tiamat, kinuha ni Marduk ang kanyang pana. Ang tensyon sa hangin ay tumataas bawat segundo. Tinutok niya sa puso ng diyosa ang sentro ng kanyang magulong kapangyarihan. Lumipad ang palaso mula sa pana na parang kidlat, humahati sa hangin at tumama ng diretso sa dibdib ni Tiamat. Isang daing ng pagdurusa ang umalingaw-ngaw sa larangan ng digmaan habang ang diyosa ay nagbaluktot sa sakit. Ang palaso ni Marduk ay kumakatawan sa kaayusan na tumatagos sa puso ng kaguluhan. Habang unti-unting nawawala ang liwanag ni Tiamat, bumagsak ang kanyang malaking katawan sa magulong tubig. Ang laban ay natapos na. Ang tagumpay ni Marduk ay naghatid ng panalo ng kaayusan laban sa panimulang kaguluhan. Habang bumagsak ang kanilang pinuno, gumuho ang hukbo ni Tiamat sa kaguluhan at kawalan ng pag-asa. Ang mga nilalang na kaninang umaatungal sa galit ay ngayon nagtatakbuhan sa takot. Umaasang makatakas sa galit ni Marduk. Ngunit hindi hahayaang muling kumalat ng Diyos ng bagyo ang kaguluhan. Sa kanyang karwahe ng bagyo, hinabol ni Marduk ang mga tumatakas na halimaw. Ang kanyang galit kasing lakas ng kidlat na nagmumula sa kanyang baluti. Nahuli ni Marduk ang mga nilalang na nilikha ni Tiamat isa-isa, pinapailalim sila gamit ang kanyang lakas at kapangyarihan. Ang sinumang nagtangkang lumaban ay dinurog sa ilalim ng kanyang walang awang mga kamay. Wala siyang ipinakitang awa sa mga nilalang ng kaguluhan, sapagkat alam niyang ang kanilang pag-iral ay nagbabanta sa kanyang itinatag na kaayusan. Nang matalo at makulong na ang hukbo ni Tiamat, pinagtibay ni Marduk ang kanyang tagumpay. Pinatutunayan na siya ang Panginoon ng universo at tagapag-alaga ng kaayusan. Tapos na ang makasaysayang laban kay Tiamat, ngunit nagsisimula pa lamang ang paglalakbay ni Marduk bilang kataas-taasang Diyos. Sa pagkatalo ng kaguluhan, nakatuon si Marduk sa paglikha ng bagong mundo. Mula sa katawan ni Tiamat, itinaas niya ang langit at lupa. Pinaghiwalay ang mga tubig sa itaas mula sa mga tubig sa ibaba. Sa husay at kaalaman, hinubog niya ang mga bituin, itinakda ang mga ito sa kanilang mga konstelasyon, at iginuhit ang landas ng mga planeta, tinukoy ang kanilang galaw at mga siklo. Inihanda niya ang kalendaryo, hinati ang taon sa mga buwan at araw, at itinatag ang mga batas na magpapalakad sa universo, tinitiyak ang pagkakaisa at balanse sa lahat ng bagay. Kinilala para sa kanyang mga bayaning gawain at malikhaing kapangyarihan. Pinatatag ni Marduk ang kanyang posisyon bilang supremong Diyos ng mitolohiyang Babylonia. Sa repagirang apasitim at kinoronahammer siya ng ibang mga Diyos bilang kanilang hari, ay kanong paanawang hanggang katapatan. Sa kanyang karunungan at lakas, pinamunuan ni Marduk ang mga Diyos at sangkatauhan, pinagtitibay ang kaayusan at katarungan sa buong universo. Ang kanyang pangalan ay umalingaw-ngaw sa mga panahon, ginugunita sa mga himno at ritual, at ang kanyang alamat ang naging batayan ng kosmolohiyang Babylonia, isang patunay ng tagumpay ng kaayusan laban sa kaguluhan at paglikha ng isang mundo mula sa pagkawasak.